Sa pagpapatuloy ng ating istorya, napansin ni Bai Shaoxi ang bida natin na tila may sinasabi ng palihim. Agad niyang tinanong, Master, kausap mo ba si Mao Si? Ngumiti si Ye Junlin, bumuo ng mudra gamit ang kamay, humikab ng malalim, at dahan-daang tumingin kay Bai Shaoxi, sa mahinhin pero makahulugang tinig, sinabi niya, may ituturo ako sa iyo ngayon, isa itong mahalagang kasanayan, kaya dapat mo itong pagyamanin sa pamamagitan ng masusing pagsasanay, magpakitang gilas ka, maging isang mandirigma na maipagmamalaki ng Master. Pero teka, mas mabuti pa, maging pinakamahusay na disipulo sa lahat. Ipinasa ni Ye Junlin ng diretso ang kasanayan sa isipan ni Bai Shaoxi, napaatras si Bai Shaoxi dahil sa matinding pagkamangha, na para bang biglang nabuksan ang kanyang kaisipan, sa sobrang tuwa, napasigaw siya, Grand Luo Scripture, na puno ng papuri, sinabi pa niya, napakaganda ng kasanayang ito, parang bigla akong naliwanagan. Maraming salamat, Master, binigyan mo pa si Mao Si ng ganito kagaling na kasanayan. Pagkatapos, kumuha si Ye Junlin ng mangkok ng mainit na sopas at ngumiting nagsabi, sige, kumain ka pa ng isa pang mangkok ng sopas at karne, luto na ang karne. Tuwang-tuwa si Bai Shaoxi, agad na nagpasalamat habang nilalasahan ang masarap at masaganang pagkain. Talagang napakabait ng Master kay Mao Si, isang malaking biyaya para kay Mao Si ang maging disipulo ng Master, pangako. Sa hinaharap, tiyak na susuklian ni Mao Si ng higit pa ang kabutihang ito para sa Master. Biglang yumanig ng malakas ang lupa, at bumagsak ang malalaking bitak mula sa kalangitan. Nalilito si Ye Junlin. Hindi maunawaan ang nangyayari, ano ito, bakit biglang nagkakagulo ang langit ng Secret Realm? Tanong niya, puno ng kaba. Biglang nagbigay ng babala ang sistema kay Ye Junlin. Ibinunyag nito na natapos na ang buhay ng Grand Luo Tree at hindi na nito kayang suportahan ang operasyon ng Secret Realm. Ang Secret Realm ay malapit nang bumagsak, lumabas ka na agad, sigaw ng babala. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Ye Junlin kay Bai Shaoxi, nakita niya itong umiiyak habang nanginginig sa takot, gulat at nag-aalala. Nagtanong si Ye Junlin, bakit ka umiiyak? Bumabagsak na ang Secret Realm, kailangan na nating umalis ngayon na. Hinikbi ni Bai Shaoxi habang umiiyak, Master, hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bigat sa puso ni Mao Si. Agad siyang kinarga ni Ye Junlin, nagbukas ng spatial door, at ipinaliwanag, marahil konektado ito sa Grand Luo Immortal Body mo at sa Secret Realm, pero ang pinakamahalaga ngayon ay makasama natin ang sect leader natin at makalabas dito ng ligtas. Samantala, lalong lumala ang pagkasira ng Secret Realm, kumalat ang mga bitak ng walang kapantay na kontrol. Walang pag-aalinlangan, hinayla ni Ye Junlin si Bai Shaoxi, at nagtipon ang kanilang grupo sa pamumuno ni Yun Ian. Iwinagayway niya ang kamay, at marahas na sinabi sa lahat, bilisan ninyo, lumabas na agad sa Secret Realm, mag-ingat kayo sa bawat hakbang. Nagulat si Zhao Dezo at napabulalas, hindi ako makapaniwala na nangyayari ito dito. Sa gitna ng kaguluhan, biglang naalala ni Yun Ian at napasigaw, nasaan si Junior Brother Ye? Sa isang iglap, lumitaw si Ye Junlin mula sa spatial door at sumigaw, napakadelikado na ng sitwasyon, hindi na tayo dapat magtagal dito, umalis na tayo agad. Napahinga ng maluwag si Shu Yun Ian, at puno ng pasasalamat, sinabi niya, buti na lang at dumating ka na, Ye Junior Brother, ang disipulo mo na lang ang kulang. Napatingin si Zhao Dezo kay Bai Shaoxi, at sa gulat niyang tono ay nagtanong, Pickmaster Ye, sino itong hawak mo? Itinaas ni Ye Junlin si Bai Shaoxi, bakas ang ngiti sa kanyang labi, at buong kumpiyansang sinabi, ito ang aking bagong disipulo. Halos hindi makapaniwala ang mga nakarinig, disipulo, napamulagat ang mga mata ni Yun Ian bago niya magtatanong muli, paano naman ang huli mong disipulo? Saglit siyang napaisip, at bumalik sa kanyang alaala, ang huli niyang tinanggap ay isang kahangahangang nilalang, hindi lamang sa kagandahan kundi pati na rin sa natatanging talento, ngunit ngayon, isang maliit at tila walang kwentang daga, hindi niya moari kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Ye Junlin. Biglang pumailan lang si Ye Junlin sa himpapawid, puno ng kumpiyansa, at sinabing, huwag kayong mag-alala, pakiramdam ko, nakalabas na siya mula sa lihim na kaharian, labas muna tayo at magtipon sa labas. Paglabas nila mula sa Secret Realm, ang mga tao'y nagdiwang ng may kasiyahan, nakaligtas na si Heavenly Lord Ye, sigaw ng ilan, punong-puno ng saya. Dagdag pa ni Ouyang Feng, na may bakas ng pasasalamat sa mukha, bagamat mapanganib ang Secret Realm na ito,
Ang tulong ni Heavenly Lord Ye ang dahilan kaya nakakuha tayo ng maraming mahalagang yaman. Lumabas si Hong Chenny, pumailan lang sa hangin, at buong galit na sinalubong ang kanyang master. Sa walang pag-aalinlangan, inihagis ni Ye Junlin si Bai Shaoxi papunta kay Hong Chenny, kasabay ng salitang, "Ito ang aking bagong disipulo, simula ngayon, kayo ang magiging magkaagapay, naiintindihan ba?" Napakurap si Hong Chenny, bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha, bago napatanong, "Ha, ano?" Saglit na inayos ni Hong Chenny ang kanyang sarili, saka matapang at malinaw na sumagot, "Masusunod, Master." Samantala, tumayo si Bai Shaoxi sa lupa, umiikot-ikot na parang batang naglalaro ng trompo, bago tumingin kay Hong Chenny at nagtanong, "Nasaan na si Mao Si?" Habang unti-unting naglalaho ang secret realm sa kanilang paningin, hindi napigilan ni Bai Shaoxi ang kanyang emosyon, tahimik siyang napaluha, nawala na ang tahanan ni Mao Si. Ngunit sa huling sandali bago tuluyang magsasara ang secret realm, ang mga sinaunang species sa loob ay nagmamadaling lumabas, tiningnan nila ang mundo sa labas at nagsalita. Ito pala ang mundo sa labas, ang nipis ng spirit energy. Mga tao ba ito? Ang hina ng cultivation nila, kung bagong environment ito, dapat tayong mag-adjust. Kunin muna natin ang lupaing ito at paghatian. Masayang natawa ang demonyong nilalang na babaeng may puting buhok. Tanggalin natin ang kalayaan nila, kitang-kita ng lahat ang dagsa ng mga demonyo na nagmumula sa lihim na kaharian, nanlumo si Shu Yun-ian. Masama ito, mga sinaunang nilalang mula sa kailaliman ng mundo, daan-daan sa nascent soul stage, 12-dosenang nasa body integration, lagot tayo, napako si Zhao Dezu sa takot, ano, mga sinaunang species. Pagpatuloy ni Shu Yun-ian, ang Kunlun Realm ay tahanan ng napakaraming lahi, ayon sa mga nakaukit sa sinaunang batong tala. Ang mga nilalang na ito ay ipinatapon mula sa iba't ibang sulok ng sansinukob. Sa tagal ng panahon, nagkultiba sila rito, napakaraming milenya ang lumipas, kung magsama-sama sila, kayang-kaya nilang tapatan ang 5 pinakamakapangyarihang sekta sa silangang Dominion. Nagulantang si Xiao Dezu, paano natin sila lalabanan, may pag-asa bang makipag-ayos na lang? Pilit na nagsalita si Shu Yun-ian, hindi yata posible, mga mababangis sila. At dahil winasak natin ang tahanan nila, gagantay sila sa Wasteland Province, mukhang malaking sakuna ang darating sa atin. Nang marinig ito, natakot din ang mga cultivator sa likuran, wala na ba talaga tayong pag-asa, ano na ang gagawin natin? Mahina kong nagpatahimik si Uyang Fong, huwag kayong matakot, nandito si Heavenly Lord Ye, kasama siya, kayang-kaya nating labanan sila. Tumingala ang lahat sa ating bida at muling nagkaroon ng pag-asa, tama. Nandyan si Heavenly Lord Ye. Samantala, nakatayo si Hong Chenny sa likuran ni Ye Junlin, nakataas ang braso, at naiinis na napailing, ang yabang nila, mukhang walang problema sa kanya kahit napakarami nilang kalaban. Sa sandaling yun, inanunsyo ng sistema ang bagong mission activated, recruit ang mga residente ng Luotian Secret Realm sa Profound Heaven Sect, ang gustong reward ng host ay ibibigay. Nagulat si Ye Junlin at nagtanong sa sistema, nagbibiro ka ba? Ang hirap kalabanin ng napakaraming nilalang mula sa ibang realm, sinasabi mo bang hindi ko pwedeng patayin lahat at kailangan kong supalan sila para matapos ang mission? Nag-encourage ang sistema, ikaw na bahala, host. Tiningnan ng demonyong agila si Ye Junlin at tinanong, ikaw ba ang tinaguriang Heavenly Lord Ye? Ang sinasabing pinakamagaling sa labanan? Walang anumang emosyon sa mukha ni Ye Junlin habang tumugon ng malamig, ako nga. Habang tinitingnan ang mga kakaibang species, nag-isip siya, kaya kaya ng Profound Heaven Sect ang ganito karami, ang kakaiba nilang lahat. Sumigaw ang isang may sungay, anong ikinatatakot natin, isa lang siya, kahit nasa perfect body integration realm siya, hindi niya kayang labanan ang lakas nating lahat. Sumang-ayon ng iba, tama, sugod, bumaba ang libu-libong species, inatake si Ye Junlin, ginamit niya ang protective aura para protektahan ang sarili. Malalim ang pag-iisip, ano na ang susunod, magaling ako sa labanan, pero parang imposible to. Mula sa malayo, nag-alala si Xiao Shibai, Master, parang nahihirapan siya, ang bait sa akin ni Master, tinuruan niya ako ng kasanayan, binigyan pa ng karne, hindi ko pwedeng hayaan siyang mag-isa. Nagmadali siyang tumakbo palabas, gulat si Hong Chenny, anong ginagawa mo? Hindi pinansin ni Xiao Shibai at sumigaw, Master, andito si Mao Si para tulungan ka.
Mabilis na dumaan si Bai Shaoxi sa labas ng protective aura at pumunta sa harap ng ating bida. Nagulat si Ye Junlin at sumigaw, "Bai Shaoxi, anong ginagawa mo?" Sa sandaling yun, unti-unting nag-iba ang mata ni Bai Shaoxi, nagniningning at nagpakita ng makalangit na mga sulat, sumiklab ang malaking kapangyarihan sa katawan niya, at lumitaw ang isang seal sa noo niya. Napaungol ang mga tao, ang bagong disipulo ni Ye Junior Brother ay hindi pala ordinaryo, ang dignified aura niya, parang gusto kong lumuhad. Samantala, pinagpawisan si Hong Chenny sa gulat, bakit itong daga? Nang makita ang ginawa ni Bai Shaoxi, nakilala kaagad siya ng mga demonic beast na lalaking may sungay at babaeng puti ang buhok. Ito ang aura ng Grand Luo Tree, hindi tayo pinabayaan ng Grand Luo Tree. Biglang lumuhad sila kay Bai Shaoxi at nagmakaawa, "Grand Luo Tree, gabayan mo kaming lahat sa aming landas." Nakunat ang noo ni Hong Chenny, "Alam ko na, bahagi na naman ito ng plano mo, hindi ka talaga simpleng tao lang." Tumingin din si Ye Junlin kay Shaoxi Bai, nag-iisip, sa pagkain nito, nakamit ni Bai Shaoxi ang Grand Luo Immortal Body, at pati, ang nananatiling kalooban ng puno, ang Grand Luo Fruit, hindi lang basta prutas, ito ang paraan ng puno para muling isilang, pero ngayon, nagigising na ang kaloobang yun, tinatangkang sakupin ang kanyang katawan. Nakatitig ang mata ni Ye Junlin habang sinubukan niyang tawagin ito, "Bai Shaoxi, ayos ka lang ba? Sumagot ka sa akin." Sa gitna ng bugso ng enerhiya, malakas na tinawag ni Ye Junlin ang pangalan ni Bai Shaoxi, ang sigaw niya ay puno ng determinasyon, "Bai Shaoxi, gumising ka." Si Bai Shaoxi, na tila labis na nilamon ng enerhiya, ay kumunat ang noo, sa kabila ng hirap, pilit niyang binuksan ang kanyang mga mata habang sinasabi sa sarili, "Ang master ko ay tumatawag. Hindi pwedeng matulog si Mausi." Biglang itinaas ni Bai Shaoxi ang kanyang mga braso, sumigaw ng buong lakas, at muling idinilat ang mga mata, hinampes niya ang sariling mukha upang tuluyang magising. Sa wakas, tumingin siya sa ating bida at nagsabi ng puno ng pasasalamat, "Salamat, Master, sa paggising kay Mausi." Ngumiti si Ye Junlin, na may pagmamahal at kaunting saya sa kanyang mata, habang hinimas ang ulo ni Bai Shaoxi, "Mabuti naman at ayos ka na." Samantala, ang mga sinaunang nilalang na nasa paligid ay nanlaki ang mga mata sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ano? Talagang yumuko ang dakilang punong luo sa isang tao bilang kanyang amo? Paano? Paano naging karapat-dapat ang isang halimaw na tao para maging amo ng dakilang punong luo? Sa gitna ng tensyon, tinitigan ni Ye Junlin si Bai Shaoxi at tahimik na nagpadala ng mensahe sa kanyang isipan, "Shaoxi Bai, sundin mo ng buo ang mga utos ng iyong master." Agad na tumango si Bai Shaoxi at nag-ubo ng malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang tinig ay lumipad sa hangin, puno ng awtoridad, ang Grand Luo Tree ay magsasalita na. Itinataas niya ang kanyang mga braso sa ere, puno ng lakas at tiwala sa sarili, habang buong tapang niyang binigkas ang mga sumusunod. Ngayon, ang lihim na kaharian ay nawasak, ito ang kalooban ng langit, subalit huwag kayong mabahala, kayong lahat ay aking mga nasasakupan, at hindi ko kayo pababayaan. Nag-antay si Ye Junlin sa tamang sandali, at sa wakas ay nagsalita siya ng may kalmado ngunit makapangyarihang tinig, "Ang langit ay maawin sa buhay, kung kayo, mga marangal na nilalang, ay nawalan ng tahanan, handang maging inyong bagong kanlungan ang Profound Heaven Sect, ang dakilang Grand Luo Tree ay sasabay sa inyo, sa hirap man o ginhawa." Masayang lumingon si Bai Shaoxi, punong-puno ng pasasalamat, at binigkas ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa ating bida. Sa mga saglit na yon, lumapit ang mga sinaunang nilalang na may halatang kaba at pagdadalawang isip, "Hay, hindi namin maunawaan, talaga bang dinadala mo kami sa lupain ng sangkatauhan, dakilang puno? Ikaw ba?" Ngunit bago pa nila matapos ang kanilang sinasabi, unti-unting ikiniling ni Bai Shaoxi ang kanyang ulo, sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo, sumiklab ang malamaitim na enerhiya sa kanyang mukha. "Ha? Nangangahas ka bang mag-alinlangan sa akin?" Madiing sambit niya, puno ng galit. Napaluhod ang lalaking may sungay, nanginginig sa matinding takot, at agad na sumagot, Hindi po, Panginoon." Biglang tumaas ang boses ni Bai Shaoxi, puno ng walang patawad na kapangyarihan, "Mabuti, simula sa araw na ito, susunod kayo sa akin at sa aking Panginoon, magiging bahagi kayo ng Profound Heaven Sect at dito kayo maninirahan." Sabay-sabay na yumukod ang mga sinaunang nilalang, mistulang isinuko ang kanilang kaluluwa, masusunod, dakilang Bai Shaoxi. Sa sandaling yon, biglang nag-anunsyo ang sistema, "Binabati kita, host, ang misyon mo ay matagumpay na natapos, natanggap mo ang gantimpala,
Sundial. Ang sundial ay may kakayahang magbukas ng espasyo para sa pagsasanay, kung saan ang 100 taon sa loob ay katumbas lamang ng isang araw sa labas. Napangiti si Ye Junlin, puno ng kasiyahan, ngunit may halong pananabik, tagumpay, pero, parang medyo karaniwan lang ang gantimpalang ito, may strength through adversity, cheat naman ako, bakit ko pa aaksayahin ang oras ko sa pag-grind, HMM. Bigla siyang napatingin kay Hong Chenny, may lihim na plano sa isipan, pero si Little Hong, magagamit niya to, bibilis ang pag-level up niya. At pagkatapos, susunod na lang ako sa kanya, ang talino ko talaga, pero, suwail yung bata, kailangan ko muna siyang turuan ng leksyon. Samantala, napansin ni Hong Chenny ang kakaibang titig ni Ye Junlin, agad siyang naguluhan, punong-puno ng pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng tingin niyang yun? Sinisisi ba niya ako dahil hindi ko siya natulungan? Habang siya'y malalim na nag-iisip, ang buong Profound Heaven Sect ay nabalot ng sigawan at tuwa. Nangangarap ba ako? Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay sasali sa Profound Heaven Sect. Simula ngayon, kabilang na tayo sa top 10 na pinakamalakas sa buong Eastern Domain. Samantala, ang iba pang mga cultivator, na nasa malayo, ay nagulat ngunit hindi napigilan ang kanilang kasiyahan. Totoo ba talaga? Kamangha-mangha, alam kong kaya ni Heaven Lord Ye na lutisin ang krisis na ito. Samantala, si Ouyang Feng, na nasa gitna ng karamihan, ay namutla habang ang takot at desperasyon ay bumalat sa kanya. Bagamat may kaunting galak ang matanda dahil nakaligtas ang Wasteland Province sa matinding sakuna, sumisiksik sa kanyang isipan ang masakit na katotohanan, tila nawalan na ng halaga ang Moving Mountain Sect sa kinabukasan. Masayang lumapit si Bai Shaoxi kay Ye Junlin, puno ng kagalakan at pagmamalaki. Master, nagawa ni Mausi, sumunod sila sa akin nang walang pag-aalinlangan. Itinataas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, tanda ng pagpupuri, napakahusay ng ginawa mo. Tunay na ikinagalak ko ito. Pagkatapos, tinanong niya ng may kaseryosohan, ang kalooban ng dakilang punong luo, may impluwensya pa ba ito sa iyo? Sumagot si Bai Shaoxi, Master, wala na ito. Nang magising si Mausi, agad siyang tumahimik. Pagkarinig nito, mabilis na lumakad si Ye Junlin na may marangal na ekspresyon. Saka sinabi, magaling, ngayon, sasamahan ko kayong lahat pabalik sa sekta ng langit na malalim. Tumango si Shaoxi Bai na puno ng paggalang, naunawaan ko, Master. Sa Eastern Domain, Qing State, sa plaza ng sekta ng banal na immortal, isang hindi inaasahang eksena ang naganap. Paglapag ng lumilipad na barko, bigla itong nagliyab, nagkagulo ang lahat, takbuhan sa gulat, nagtatanong, ano ang nangyari sa banal na anak? Bakit siya mukhang napakalungkot? Tama, napakabagsik ng kanyang aura nang umalis, ano ba talagang nangyari sa probinsya ng Wasteland? Samantala, si Chen Xiao ay nanginginig, tila isang tuyong isda na pilit bumangon, ngunit kailangan pa ng suporta mula sa kanyang mga kasamang disipulo. Lumapit ang mga elder, nag-aalala at nagtanong, banal na anak, anong nangyari sa iyo? Sa puntong ito, halatang pinipigilan ni Chen Xiao ang emosyon, ngunit nagsalita siya, kailangan kong makausap ang Panginoon. Sumagot ang elder na may puting buhok, banal na anak, ang dakilang kagalang-galang ay nasa malalim na pagmumuni-muni, ano ba talagang nangyari? Nasaan sina elder yan at ang iba pang disipulo? Biglang sumigaw si Chen Xiao, punong-puno ng pagkabaliw, patay na silang lahat. Pagkarinig ng balita, halos mawala ng lakas ang mga elder, tagos hanggang kaluluwa ang kanilang pagkabigla. Sila'y agad na nagtanong, sino ang may kagagawa nito? Sabihin mo, para maipabatid natin sa Panginoon. Puno ng galit, nangangalit ang mga ngipin ni Chen Xiao habang nagsisigaw, ang sekta ng langit na malalim, si Ye Junlin. Sa labas ng sekta ng banal na immortal, sa True Inheritance Hall, kumalat ang kaguluhan sa hanay ng mga disipulo habang iniulat ang nakagigimbal na balita, imposible. Pati si Elder Yan ay nasawi, mga hayop, paano nila nagawang patayin ang mga elder ng sekta ng banal na immortal? At muntikan pang ikamatay ng banal na anak, wala silang kahit kaunting respeto sa atin, napuno ng galit ang isa pang boses, digmaan, kailangang magdeklara tayo ng digmaan, lipulin natin ang barbarong lugar na yun hanggang sa abo. Lumipat ang eksena sa masikip at magulong lansangan, ang tunog ng mga yabag at usapan ay nilamon ng sigaw ng isang lalaking nagbebenta ng dyaryo. Nagbebenta ng dyaryo, bagong balita mula Eastern Domain, natalo ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect ng isang babaeng nakapulang kapa mula sa Profound Heaven Sect, napatay ang siyam na makapangyarihang body integration expert ng Feathered Immortal Sect, ang salarin, Ye Junlin ng Profound Heaven Sect. Agad na kumalat ang balita, kasing bilis ng apoy sa tuyong damo,
Ang mga bulong-bulungan ay nag-ugat sa bawat kanto. Nag-iba na ang takbo ng mundo. Paano nagawa ng mga probinsyano mula Wasteland Province ang isang bagay na imposible, kayang-kaya nilang pabagsakin ang Feathered Immortal Sect, maabilidad ang Profound Heaven Sect, pero para sa Immortal Sect, tapos na ang usapan, ang labanang ito ay nagwakas na. Sa Hanging Temple, Buddhist Province, Eastern Domain, tumahimik ang paligid habang ang malalim na tinig ng isang elder ay nagbigay ng pahayag. Amitabha, nagpadala ng mensahe ang Feathered Immortal Sect, magdedeklara sila ng digmaan laban sa Profound Heaven Sect, kaya't ang Hanging Temple Buddhist Sect ay tutulong upang parusahan ang mga masama at singilin ang Profound Heaven Sect gamit ang dugo. Ang katahimikan ay napalitan ng bigat ng pasya habang tumugon ng isang kasamahan, puno ng determinasyon. Nauunawaan ko, titipunin ko ang lahat ng Buddhist cultivator upang durugin ang mga demonyong ito hanggang sa kanilang huling hininga. Samantala sa Wasteland Province, dahil sa pagbagsak ng Luotian Secret Realm, dumaloy ang malakas na spiritual energy. Kapag bumagsak ang balina, lahat ay umaangat, ang dating tigang na Wasteland Province ay nagningas ng bagong buhay, nagdulot ng malaking pag-unlad sa cultivation. Ngunit sa kabila ng paglakas ng Profound Heaven Sect dahil sa pagdating ng mga dayuhang tribo, bumalik ang pangamba ng kumalat ang balita ng digmaan. Sa Marshall Square, nag-uusap ang mga disipulo, papunta na ang Feathered Immortal Sect, at yung mga munghing kalbo pa. Tinawag kaming mga demonyo, kasuklam-suklam. Pero nakakapagtaka, saan napunta ang mga master at pickmaster, ilang araw na silang hindi nagpapakita. Ayon sa mga bulong, nasa pagsasanay silang lihim, pati si pickmaster Ye ay todo ensayo, tunay na pinagpala ang Profound Heaven Sect. Sa Misty Peak, habang tahimik na nagpapahinga si Ye Junlin sa kanyang upuan, bigla siyang bumahing, na tila may pakiramdam siyang may masarap na parating. Ilang saglit pa, masiglang lumabas si Bai Xiaoxi, tanga ng isang tasa ng milk tea na mukhang espesyal, kita ang saya sa kanyang mukha. Master, nagtagumpay si Mausi, sa wakas, nagawa ko ang Supreme Unbeatable Boba Milk Tea na paborito mo. Napalingon si Ye Junlin, bahagyang hinubad ang kanyang salamin para tignan ang milk tea ng may kaseryosohan, ngunit may bakas ng pagkamangha. Bilasan mo, lagyan mo agad ng straw, sa isang higop, tumigil ang mundo, napangiti ng malaki si Ye Junlin, na parabang natagpuan ang perpektong elixir. Ito na ang tamang lasa, walang makakatalo dito. Pagkatapos, tinawag niya si Xiao Shibai, ang tinig niya'y puno ng kasiyahan at paghanga. Napakahusay ng trabaho, Xiao Shibai, ngayon, gumawa ka ng 50 bagong lasa, at bilang gantimpala mo, pumili ka ng isa na magugustuhan mo. Tumalon si Xiao Shibai sa labis na kasiyahan, ang ngiti niya'y punong-puno ng sigla. Talaga ba? Maraming salamat, Master. Habang masaya si Xiao Shibai, biglang nagbalik sa alaala ni Ye Junlin ang isang milk tea recipe na nagmula sa sistema, isang recipe na higit na masarap kaysa anuman sa nakaraan. Napaisip siya at napangiti ng lihim. Samantala, si Hong Chenny ay nakatayo sa isang sulok, nakatitig ng inis at halatang hindi maikukubli ang galit sa kanyang mukha. Ang tanga talaga ng daga na to, isang araw, ibebenta ka rin niya. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Ye Junlin na pumuno sa buong lugar. Tila siya'y sinasaway, Little Hong, nasaan na ang spicy squid na inihaw ko, bakit ang tagal, mas mabilis pa si Xiao Shibai kaysa sayo. Galit na galit si Hong Chenny habang nag-iihaw, malapit na po, Master, ihahain ko na. Iniharap niya ang plato ng may makhangang asim, tikman mo, Master, sakto ba ang init at anghang? Kumunat ang noo ni Ye Junlin pero sumagot, okay na yan, panatilihin mo lang yan. Pagkatapos, nagmakaawa si Hong Chenny, Master, payagan mo akong magsanay sa sundial, gusto kong lumakas para makatulong sa sect. Nakataas ang kilay ni Ye Junlin, tingnan mo nga, lagi kang nagmamadali, relax ka lang, ako na ang bahala sa sekta, ikaw, manatili ka rito at pagsilbihan mo ako. Nag-apoy ang galit sa mukha ni Hong Chenny. Nagdilim ang kanyang isip habang nagmumura sa sarili, hayop ka, takot kang malampasan kita. Biglang sumingit si Bai Xiaoxi, na may malumanay ngunit may paninindigang boses, Master, kung gusto ni Senior Brother, hayaan mo na siya, ako na ang bahala sa mga tungkulin niya. Tumango si Ye Junlin, na may saglit na pag-iisip sa kanyang mga mata, kung pinakiusapan ka na ni Junior, sige, maaari ka nang pumasok sa sundial, pasalamatan mo siya. Agad na lumuhad si Hong Chenny, na puno ng pasasalamat sa kanyang tinig, salamat, Master, salamat, Junior Brother. Habang papalayo si Ye Junlin,
Iniwan niya ang isang ngiting puno ng misteryo, isang ngiti na tila may lihim na layunin. Sa kabilang banda, si Hong Chenny, na may nag-aalab na tapang sa kanyang boses, ay nagbitaw ng hamon na puno ng galit at puot. Hintayin mo lang, Ye Junlin, sa paglabas ko mula rito, luluhod ka sa aking harapan.